yung 80 foot-pounds dito, yung air gun nila, pag salpak nun, 80 foot-pounds yun, nakakalibrate na yun. Hey yo, good day everyone, ako po si Sky Repo. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. In this video, gusto kong i-share sa inyo, sa tingin ko, yung hindi masyadong ginagawa ng mga local shops. Bibihira kayo makakakita ng mga shop na ginagawa yung tamang sequence ng pagbabalik ng gulong para mai-align yung front end ng maayos. So itong unahang gulong, syempre merong dalawang bagay na dapat i-check dyan. Pag nagbaklas nyo to, yung dalawang spacers, tingnan nyo kung may gouging o may bungi. At saka syempre yung sa loob, yung bearings, inspection lang naman. Wag nating kalilimutang ibalik yung dalawang spacers magkabila. Merong spacer siya. Ang reference ko dito is yung natutunan ko kay Dave Moss. Step number 1, ang mahalaga is mahigpitan ko muna yung front axle. Ito yung isa sa mga hindi ko nakikitang ginagawa ng karamihan mga shops. Ang gumamit ng torque wrench at ang sundin yung tamang torque tightening value. In this case, sa bike ko, it is 80 foot-pounds of torque dito sa front axle. Doon sa tamang tightening torque, 80 foot-pounds in the case of my bike. Okay, nag-click na yung torque wrench. Alam ko na nahigpitan ko na siya ng 80 foot-pounds of torque. Sa ngayon naman, ibabalik naman natin muna yung mga front brake calipers. At syempre, sa brake calipers, ito na yung pagkakataon nyo para i-inspect yung brake pads, i-inspect kung sobrang dumi. In this case, pwede na rin kayong maglinis. I still have 3.8 millimeters. Tinatansya ko lang gamit itong 6 millimeter hex wrench. Ang service limit is 1 millimeter. So marami pa akong pwedeng gamitin. Ito na rin yung magandang pagkakataon na lilinisin natin yung mga mounting points. Lilinisin natin tong sensor. Now in the case of my bike, dalawa yung uri ng sensor sa front wheel. Una, ito yung ABS sensor, yung nasa kanan. Yung nasa kaliwa is the speed sensor. At ang tip ko dito, yung ating front caliper mounting bolts, syempre lilinisan natin, ibabalik muna natin sila ng hand tight. Yun yung sa tingin ko hindi ginagawa ng iba, hand tight muna. At siguraduhin din natin na huwag nating madadamage yung sensor cable. Mas maganda kung if you're taking pictures nung bago nyo tanggalin, para pag kinabit nyo at meron kayong medyo nalilito kayo kung paano ibalik, pwede nyo tingnan yung mga pictures. Okay, imamount ko muna yung dalawang calipers. Medyo matagal yung pihitan ng kamay. Pause muna natin yung video. Na-i-mount na natin uli yung front brake calipers. Ang tip na binigay ko kanina is yung dapat yung mounting bolts ng front calipers ay hand tight. Yan na, napipihit-pihit ko pa. Wala naman tayong nakikitang interference o sumasabit o kung ano man. Habang naka-hand tight lang yung mga calipers, engage the front brakes. Hahaya lang natin na dahil dun sa brake pressure, mag-a-align ng kusa yung brake pads, yung caliper, at saka yung disc brakes. Kaya siya maluwag muna para gumalaw-galaw yung calipers. What I would like to do is hold on the brakes, tapos hihigpitan natin ang front brake caliper mounting bolts. So naka-zip tayo yung brakes, naka-steady yung front tire, naka-engage yung front brakes, tapos hihigpitan na natin ngayon yung front brake caliper mounting bolts to the specified tightening torque na 25 foot-pounds para sa motor ko. Now, I just like to say na pasensya na, biglaan tong video na to. Wala akong balak mag-video ngayong araw na to. Ang dami ko na nagawa kanina pa, pero ito, pinahabol ko na lang to kasi naisip ko na, oo nga no, mas parang magandang i-share tong knowledge na to kasi sa tingin ko, walang masyadong gumagawa nito sa mga shops. Yung kapag binabalik na yung gulong,
eh basta na lang salpak ng salpak. Salpak ang gulong, salpak ang axle, higpit, takbo, bayad, alis. Di ba? Pero hindi natin na-appreciate na napaka-selan ng front end, lalo na yung fork alignments, yung alignment ng brake pads, alignment ng calipers, alignment. Siguro sasabihin nyo napaka-arte ko, pero again, this is my safety, this is my life right here. Pag nakasakrasada ako, itong motor na to ang buhay ko. Okay, higpitan na natin yung brake caliper mounting bolts. 25 foot-pounds. 25 foot-pounds. At kung mapapansin ko, tinandaan ko yung hash mark ng factory. Yan o, naka-align ulit sila. Walang drag. Walang weird sounds, weird noises. Fine gauge the brake is good. Isang bolt na lang ang hindi natin nasisikipan, and that is yung pinch bolt. Ngayon, hindi ko to sisikipan muna. Okay, may gagawin tayong isang step. Itong front axle na to, medyo itong leg na may pinch bolt, ito yung non-captive leg. Yung leg kung saan nandoon yung roscas, yun yung captive leg. Yun, hindi na yung gagalaw. Ito, pwede pa itong gumalaw sideways. So, ang gagawin natin ngayon, hahayaan natin siyang gumalaw para mag-align itong leg na to. Babaan na si stand. Okay, just make sure na maluwag yung pinch bolts. Okay, maluwag. What we're gonna do is we're gonna pump the front end. Okay, ang nangyari doon sa pumping motion na yun is kung meron man tong kailangan igalaw, gagalaw yan, mag-aalay niya ng kanya. Okay, eto. Wala akong torque wrench na maliit. Ang specified torque value tightening dito is 15 foot-pounds. Similar to this. Lahat sila 15 foot-pounds yung mga pinch bolts. So ngayon, ang ginawa ko, minarkahan ko yung pinch bolts ng white marker. Tapos nung niluwagan ko kanina, binilang ko yung ikot niya ng pagluwag ko, 1.5 turns. Ibabalik ko ngayon at papatamain ko dun sa marking para balik dun sa factory alignment. Kahit na wala akong torque wrench na maliit, pero I'm planning to buy kasi kailangan ko yun for small, katulad nito, mga small torque values. Pero sa ngayon, this works fine. Okay, higpitan na natin. Okay, so siguro may magsasabi dyan na, bakit yung sa mga race teams, sila salpak lang ng axle, pihit lang ng pinch bolts, lagi lang. Okay, yung mga race teams na yun, ang mga tools nun, mga high-tech yun, may naka-pre-program yun. Yung air gun na mga yun, may specified torque na yun kung saan gagamitin. Yung 80 foot-pounds dito, yung air gun nila, pag salpak nun, 80 foot-pounds yun, nakakalibrate na yun. Yung atas dito yung mga pinch bolts, yung pagpihit lang nila, alam na nila yun kasi sanay na sanay, at saka mga professionals yung mga yun. Now, kung darating yung panahon na magiging professional ako sa ganitong gawain, malamang kaya ko nang tansyahin yung tamang torque values. Pero again, just to be safe, just to be on the safe side, I will follow the numbers, at saka I will use special tools. Ngayon, kung wala akong special tools, I will find ways, katulad itong ginawa ko dito, para hindi ko ma-over-tighten itong pinch bolt.
So ang chinecheck ko ngayon is yung clearance ng mga sensors. Ang chinecheck ko din is yung kung may nagwi-wiggle ba dun sa mga spacers, kung ano man. And then, of course, the best thing to do is to go out for a test ride. Hindi muna ako lalayo, malapit lang, siguro mga 50 kilometers lang. And then, check everything again when I get back here. Ito ang kagandahan sa DIY kasi ang dami kong natututunan at saka very satisfying na ako yung gumawa sa sarili kong motor. This is very simple to do. Yun nga lang, lakasan ng loob to. At saka syempre research. Alamin natin yung mga dapat natin gawin bago natin siya tirahin. Ito yung hindi na ginagawa ng mga local shops at wala akong nakikita mga shops na gumagawa nito ng madalas. Baka nga walang gumagawa nito at all. I'll see you on the next video dito sa Man Kinaka Grind.